Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bago tayo magtungo sa ating pagbabalita ay magkakaroon muna tayo ng panayam patungkol sa nalalapit na barangay and Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Ito pong panayam na ito ay mahalaga dahil magkakaroon muli ng pagkakataon ngayong darating na Agosto ang ating mga kababayan na makapagrehistro bilang mga botante, lalong-lalo na po ang ating mga kabataan. Makakasama po natin ngayon ang ating butihing chairperson ng Commission on Elections o COMELEC, walang iba kundi si Chairman George Erwin Garcia. Chairman Garcia, welcome po sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako pong muli si Steph Vicente ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang hapon, Ma'am Steph. Sa ating mga kababayan, magandang hapon po. Medyo malabo lang, Ma'am Steph, yung sound po ha. Subukan ko na lang na mapakinggan ko sakasakali. Ayun po, loud and clear po ba ako, Chairman? Yan, okay na po, Ma'am Okay po. Maraming salamat po ulit, Chairman Garcia, para sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon na makasama po namin kayo dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bago po ang lahat, kumusta na po ang paghahanda ng COMELEC para sa BSKE 2025 na nakatakdang ganapin sa Disyembre? Siyempre, Ma'am Steph, bagamat may mga haka-haka, may mga kuro-kuro na baka nga ito ay mariset, dahil bago natapos ang ating Kongreso, yung 19th Congress, ay nakapagpasa ng isang Bicameral Conference Committee report na kung saan ini-extend ang termino ng mga nakaupong barangay and SK from 3 years, ginagawa itong 4 years. At kasama rin dito ang pagpopostpone ng barangay and SK elections mula po December 1 papunta sa November 2026 sa susunod na taon. Bagamat hanggang ngayong araw na ito po'y wala pang batas, naghihintay po ang COMELEC, kung kaya minarapat namin na hindi po ihinto ang ating preparasyon, ituloy-tuloy ang lahat kasi mahirap na, baka nga naman hindi naman mapirmahan yung batas o baka naman hindi magkaroon ng batas tapos huminto kami sa ating paghahanda. Hanggang sa kasalukuyan, ang batas po natin nagsasabi ang susunod na halalan para sa barangay at SK ay December 1 at hindi po sa susunod na taon. So linawin lang po natin as of now, as of this moment, December 1 pa rin po ang petsa ng BSKE 2025. Tama po kayo at yun ang kadahilanan kung bakit nag-schedule pa rin ang COMELEC ng registration of voters kahit 10 araw lang mula August 1 to August 10 upang hindi po tayo mabigla o magulat sapagkat kung sakali na ituloy ang barangay and SK elections at hindi tayo nagparehistro, wala po tayong registered voters na 15 to 17. Sila po yung mga bumoboto para sa Sangguniang Kabataan. Yung pong 18 pataas, wala po tayong problema dyan eh. Yung 15 to 17, wala pong registered. And kung kaya minarapat natin na tayo magparehistro ngayong August 1 pa rin hanggang August 10 sa buong bansa. Mga bagong registered voters, mga botanteng dating nakakaboto pero hindi nakaboto ng dalawang magkasunod na eleksyon at pagkatapos yung pangatlo ay yung mga bagong botante ng mga kabataan para makaboto sa Sangguniang Kabataan.
Mm-mm. In relation to that po, Chairman Garcia, nabanggit nyo nga po yung mga, kumbaga yung makakapag-register po no, this coming August. How about po yung mga magpapatransfer po sana ng kanilang registration? Ano naman po yung mangyayari sa kanila? Hindi po muna natin pinayagan ng transfer of registration sa 10 araw na yan sapagkat baka po kasi hindi umabot. Kung sakali baka umasa kasi madami nating kababayan na nagpapalipat ng kanilang registration at pagkatapos sa 10 araw na yan hindi abutin. Dahil remember po, pagkatapos ng pagpa-file nila ng application, yan po ay aaprubahan pa o i-disapprove ng Election Registration Board ng bawat bayan. So kung halimbawa ikaw ay nasa Tawi-Tawi, nagpapalipat ka sa Metro Manila, baka po hindi umabot, baka umasa yung mga kababayan natin na ang registration nila ay napalipat. Kaya minarapat namin na wag munang magpa-transfer of registration. Maliban na lang sa NCR, sapagkat dito po sa NCR, ay pinagpatuloy po natin yung tinatawag na Registration Anywhere Program. Kahit ikaw ay taga-probinsya, nandito ka sa Metro Manila, ay papayagan ka namin na magpa-transfer ng registration gamit yung Registration Anywhere Program po natin. At total naman po ay nabanggit na po yung register anytime, anywhere po, no, na inyo pong nabanggit, ay napag-alaman po namin na kasabay po, no, tama, ng voter registration this August, yung pilot testing po nitong register anytime, anywhere. Tama po kayo, mas pinaigting po natin yan at magkakaroon po tayo ng pilot testing sapagkat nawawari natin na yung pagpaparehistro ng mga kababayan natin, lalo pa yung hindi na nakakauwi sa mga probinsya o yung mga nasa probinsya hindi naman nakakapunta sa kalunsuran, ay pwede magpa-register anywhere. Subalit, madami din po tayo mga kababayan nagtatrabaho sa gabi o kaya hindi na po nakakapagparehistro dahil nga sa pagka-umaga hanggang tanghali natutulog sila dahil gabi ang kanilang mga trabaho. Kung kaya susubukan natin ang registration anytime kung saan mula alas 7 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga sa mga piling lugar po muna, kaya pilot test, halimbawa sa ilang ospital, sa ilang malalaki na bus terminal, sa airport natin o kaya sa ilang lugar na medyo may malapit na madaming mga call center agents natin, subukan po namin magparehistro doon upang makapagbigay naman tayo ng tulong na makapagparegister sila yung mga nagtatrabaho sa gabi. Ito po ba ay itong register anytime, anywhere ay ito po ba ay online or physical po? Just for clarification po. Kinakailangan pa rin pong pumunta sila doon sa mga lugar kung nasaan yung registration kasi po wala pa po tayong batas tungkol sa online registration. Kailangan po kasi ang online registration, lalo na ikaw ay first time voter sapagkat kailangan makuha ng COMELEC yung kanilang biometrics, fingerprint, o kaya naman po yung picture, o kaya naman po signatures. Kinakailangan makuha natin para may mapagbasihan na sila talaga yung mga botanteng yan sa mga susunod na panahon. At nabanggit po natin kanina na dito sa National Capital Region, ito ipapilot test po, ito pong register anytime, anywhere, no? Although, nabasa po namin na, kumbaga, parang this voter registration period lang po, no? Ito isasagawa at sa National Capital Region pa lamang po ay for the future elections po, no? Maybe ay masusubukan din po ba ito sa mga probinsya? Ay opo, yan po yung plano talaga natin dahil kahit naman po sa probinsya, may mga kababayan tayo nagtatrabaho sa gabi, lalo nga sa mga ospital o kaya yung may mga pasyenteng binabantayan sa mga ospital upang wala na pong kadahilanan na hindi makakapagparehistro ang ating mga kababayan. Sadya lang pong ginawa lang po muna natin yung pilot testing sapagkat napakaiksi yung 10 araw na yan. Ganong talaga 5 buwan lang ang binigay sa amin para makapaghanda tayo para sa barangay SK elections. Ganong katatapos lang po kasi ang Mayo 12, 2025 na national and local elections at tatandaan ng lahat meron din po tayo at tuloy na tuloy po yan. Ang October 13 Bangsamoro parliamentary elections at yan po ay sapat din natin pinaghahandaan dahil po napaka-importante yan, historic po yan, kauna-unahan sa pagkakataon sa Bangsamoro ang halalan na yan. Maisingit ko na lang din po, Chairman Garcia, kumusta po naman yung paghahanda dun sa BARM elections? Well, tayo po naman ay tuloy-tuloy din yung paghahanda natin. Automated po kasi ang Bangsamoro Parliamentary Election, sabi ng batas. Ito ay pagpapatuloy lamang ng Mayo 12, 2025 national and local elections. Kaya kung anong ginawa natin noong 2025 ito, yung May,
ay yan din po ang gagawin dito sa Bangsamoro parliamentary election, bagamat merong malalaking issues na kinakaharap ang COMELEC sapagkat naghihintay po ang COMELEC nung tinatawag na reapportionment nung 7 original seats na dati-rati ay nasa Sulu. Sabi ng Korte Suprema, ang Sulu ay hindi kabilang sa Bangsamoro at kaya po kinakailangan yung 7 seats na yan ay ma-redistribute sa mga natitirang mga probinsya ng Bangsamoro. At yan po ay katungkulan ng ating parlamento, hindi po ng COMELEC o hindi ng Kongreso. At yan po ay kasalukuyan naming hinihintay, ganung natapos na po yung aming palugit sana na ibinigay, dapat May 30, nag-extend kami hanggang June 15, pero ngayon po talaga talagang mukhang kapos na kami sa panahon kung sakaling ngayon pa lalabas ang batas. Sa kasalukuyan po, again, wala pa po yung batas mula sa parlamento. Mabalik lang po ulit tayo dun sa register anytime, anywhere. Paano po ba yung mismong process po ng pagsasagawa po nito para magka-idea po yung ating mga taga-subaybay? Kung halimbawa ikaw ay nasa Maynila, sabihin na natin nasa Pasay, subalitan talagang domicile mo o yung residence mo ay sabihin na natin sa Cebu, hindi mo na kinakailangan umuwi pa si Cebu upang magparehistro. Basta pumunta lang kayo dito sa Pasay kung dyan kayo nakatira, pansamantala, dyan kayo magpaparehistro, mag-a-avail kayo ng registration anywhere, minsan po nasa mall, yung registration anywhere program natin, at pagkatapos kami na po ang magpa-process na para mailipat ang inyong registration o para ang inyong registration ay maipadala dyan sa Cebu. And therefore, asahan nyo yung susunod na halalan, doon po kayo makakaboto sa Cebu. Kung halimbawa naman, ikaw ay taga Cebu at ikaw ay nandito sa Maynila, pwede dito ka mag-apply ng transfer of registration at kami na po ang kukuha ng inyong registration na nasa Cebu para naman hindi mo na inuuwian o pumupunta pa doon para sasadyain yung pagpapatransfer o pagpaparehistro. Chairman, for BSKE 2025, ilan po ang inaasahang madadagdag sa bilang ng mga botante dito sa ating bansa? Yung pong 1 linggo, yung pong actually 10 araw, ang sana estimate natin baka 1 million man lang na makapagparehistro. Alam naman natin, kaya lang medyo kapos po yung kahit na buong Pilipinas, pero kung 1 million sana makapagparehistro na ang mga kababayan natin, maganda na po na datos iyon. Ngayon po yung mga magpaparehistro sa Bangsamoro para sa 10 araw na yan mula August 1 hanggang August 10, again, ito po ay pagpapaliwanag lamang. Hindi po sila makakaboto yung mga bagong botante para sa Bangsamoro parliamentary election. Sila ay makakaboto lang yung mga bagong botante sa Bangsamoro sa darating na December 1 barangay and SK elections kung ito ay matutuloy. Yun ay sapagkat ang Bangsamoro parliamentary elections ayon sa batas ay continuation lamang ng national and local election. Nangangahulugan kung sino ang botante noong Mayo ay sila rin ang botante ngayon darating na October 13 at hindi dapat madagdagan at yung mga magpaparehistro doon na lang sa barangay and SK elections. Before I let you go po, Chairman, ano-ano na lamang po ang inyong paalala sa mga magpaparehistro bilang botante sa Agosto, lalong-lalo na po yung mga first time na boboto? Alam niyo po, tinanggal po namin ang isa sa mga requirements na inaabuso ng mga nakakaraan. Yan po ay barangay certification. So pag po magpaparehistro kayo bilang botante, wag niyo na pong dalhin o wag po kayo magpapakita na lang o wag po gagamitin na lang ang barangay certification sapagkat hindi po yan tatanggapin ng mga local COMELEC natin. Kahit po anong government issued ID, kahit po student ID, tatanggapin po natin yan. Pero hindi ang barangay certification sapagkat nakita namin yan ay inabuso ng iilan upang mailipat ang mga ilang botante kahit hindi naman taga doon para ma-certify lang na kunyari taga dyan sila, and therefore ang tawag po natin dyan ay para na rin tayo may flying voters, kaya lang ginilegitimize yung pagiging flying voters ng mga kandidato na yan. And with that po, maraming salamat po muli, Chairman Garcia, sa oras na ibinigay niyo po sa amin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat po, Ma'am Steph. Mabuhay po kayo at ang inyong programa. Salamat po. At atin po nakasama si Chairperson George Erwin Garcia ng Commission on Elections o COMELEC. Dadako na po tayo sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, bibisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Amerika mula Hulyo 20 hanggang Hulyo 22.
Kinumpirma ito ng Malacanang matapos una itong inanunsyo ni US Secretary of State Marco Rubio sa ginanap na ASEAN Regional Forum at US-Philippines-Japan Foreign Ministers Meetings sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mag-aanunsyo ang Department of Foreign Affairs ng detalye ng pagbisita ng Pangulo sa Estados Unidos. Hindi ko po dinideny, kino-confirm po ang pagbisita po ng ating Pangulo sa US, July 20 to 22. Confirm. Pero po yung detalye na pag-uusapan, ang DFA na po ang magbibigay sa inyo. Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Malacanang nakakakita ng pag-asa na maisa sa katuparan ang isusulong o isinusulong nitong bilateral economic partnership kasama ang Estados Unidos. Narito si Alvin Baltazar para sa balita. May nakikitang pag-asa ang Malacanang na mangyari ang sinusulong nitong bilateral economic partnership sa Amerika sa harap ng nakaambang pagpapatupad ng dagdag taripa ng US sa Pilipinas ng 20%. Sa kamakailang palace briefing, sinabi ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go na binanggit naman sa kanila ng Estados Unidos ang posibilidad na mangyari ang nine-negotiate ng bansa na bilateral economic partnership. Paliwanag ni Go, ilalatag nila talaga ang bilateral economic partnership o ang free trade agreement sa halip na bawasan lang ang reciprocal tariffs na tila bukas naman ang Amerika ukol dito. Ihihirit din ang Go nila sa kanilang biyaheng Amerika ang paghingi ng specific tariff concession gaya halimbawa sa exportation ng Pilipinas ng nyog. 0% ayon sa kalihim ang target nilang i-negotiate dito sa gagawing bilateral negotiation kung saan ay binigyan din ang Go nila ang importansya sa atin ng coconut industry. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Secretary Go. So talagang, for me, our objective talaga is a bilateral economic partnership agreement which the USTR has told us that this is a possibility. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Senador Sherwin Gatchalian umaasang magiging positibo ang pagpupulong ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at US President Donald Trump. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Umaasa si Senador Sherwin Gatchalian na magbubunga ng positibong resulta para sa Pilipinas ang nakatakdang pagpupulong ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at US President Donald Trump kasabay ng muling pagpapatibay ng matatag na ugnayan at estratehikong alyansa sa dalawang bansa. Sa isang pahayag, sinabi ni Gatchalian na mahalaga ang pagkakataon ng pagpupulong para talakayin ang mga isyu tungkol sa defense at security cooperation. Ito lalo na anya sa harap ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Inaasahan din ng senador na mapag-uusapan ang pagpapalakas ng ugnayang pang-ekonomiya ng dalawang bansa sa gitna ng mga pagbabago sa pandaigdigang merkado. Partikular na umaasa si Gatchalian na ang pagpupulong ay magbubunga ng positibong reconsideration ng 20% na taripa na ipinapataw ng Amerika sa mga produktong Pinoy. Naniniwala ang mambabatas na hangad ng dalawang bansa ang mas matibay na ugnayan para sa sabayang kaunlaran. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, malungkot na inanunsyo ng ating embahada sa Tel Aviv, Israel ang pagpanaw ng isang Pilipinong caregiver sa naturang bansa matapos maging sugatan ng tamaan ng Iranian missile ang apartment na tinutuluyan ito sa Rehovot nitong Hunyo 15. Si Lea Mosquera na isang caregiver mula sa Negros Occidental ay naisugod pa sa Shamir Medical Center kung saan siya ay sumailalim sa mga operasyon.
Sa mga panahong iyon ay inalagaan siya ng kanyang kapatid na si Joy na nagtatrabaho rin sa Israel. Nagpasalamat naman ang ating embahada sa mga first responder na nagligtas kay Mosquera, maging sa mga doktor at nurse na nag-alaga, mga pari na bumisita at nagdasal, at mga miyembro ng Filipino community na nagbigay ng suporta kay Joy at sa kanyang mga kaibigan. Sa ngayon ay inaasikaso na ng embahada ang repatriation arrangements at probisyon ng lahat ng kakailanganing tulong para kay Mosquera. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, paghabol sa mga smuggling syndicate ng agricultural commodity, paiigtingin pa ng Department of Agriculture o DA. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Ray Ferrer. Mas palalakasin pa ng Department of Agriculture ang paghabol sa mga sindikato na nagpupuslit ng mga produktong agrikultural. Ang habang na ito ay alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chio Laurel Jr., itinuturing na ng Pangulo na isa ng banta sa pambansang seguridad ang smuggling ng agricultural commodities. Inatasan ng Pangulo ang mga law enforcement agency na tulungan ang DA sa pagsugpo ng smuggling na sumisira sa kabuhayan ng mga magsasaka. Bilang tugon, isa-isa nang nakipagpulong si Chio Laurel sa mga pamunuan ng Bureau of Customs, National Security Council at Philippine National Police para bumuo ng mga estratehiya na susugpo sa smuggling activities. Maging ang mga customs brokers ay papanagutin rin bilang bahagi ng pagsisikap na ipatupad ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Law, ang Food Safety Act at Customs Code. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, pagpasa sa konektadong Pinoy Bill, suportado ng tech groups. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Buo ang suporta ng ilang tech-based association sa pagpasa ng Konektadong Pinoy Act na panukalang nagtutulak sa mabilis na usad ng digital infrastructure sa bansa. Ayon sa grupo, mahalaga ang reforma para mamodernisa ang digital infrastructure policy sa Pilipinas at matugunan ang connectivity gap. Naniniwala rin ang grupo na maisusulong ng panukala ang kompetisyon sa telecom industry, mapapababa ang presyo ng internet at mapapalawak pa ang access nito layo sa malalayong lugar. Hiling naman ng grupo na wag isama sa pinal na bersyon ng batas ang mga probisyon sa mandatory data localization na makapipigil niya sa investment at makakasama sa maliliit na negosyo. Umaasa rin ng mga asosasyon na magiging matibay na pundasyon ng digital transformation sa bansa ang pagpasa ng naturang panukala. Kabilang sa lumagda sa Statement of Support ang Global AI Council Philippines Incorporated, Dr. Blockchain Council of the Philippines, ang Cybersecurity Council of the Philippines, Data Center Association of the Philippines, FinTech Philippines Association at ang Go Digital Philippines Incorporated. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Party List Solon itinutulak ang panukala para wakasan na ang padrino system at palakasan sa gobyerno. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Isang panukalang batas ang inihain ni Bagong Henerasyon Party List Representative Robert Nazal na layong wakasan ang padrino system o palakasan sa gobyerno. Sa kanya House Bill 242 o Gobyernong Walang Padrino Act, mahigpit na ipagbabawal ang paggamit ng political endorsement sa mga appointment at promosyon sa lahat ng ahensya ng gobyerno, GOCCs, LGUs at state universities.
Sa halip itataguyod ang meritocracy at transparency sa pamahalaan kung saan ang mga kwalipikado at karapat-dapat lamang ang nakaupo sa posisyon. Ang ganitong kalakaran kasi anya ay sumisira sa kahusayan ng serbisyo, nagpapababa sa moral ng career public servant at unti-unting nagpapahina sa tiwala ng publiko sa ating institusyon. Magkakaroon ng Anti-Padrino Oversight Unit sa ilalim ng Civil Service Commission at tututok sa investigasyon ng mga reklamo at magrerekomenda ng kaukulang parusa. Hanggang 10 milyong pisong multa at 10 taong pagkakakulong ang maaring kaharapin ng mga opisyal na lalabag sa batas. Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Bureau of Customs o BOC nagbabala sa naglipa ng pekeng social media accounts nito. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Lawrence Tanhoco. Binalaan ng Bureau of Customs ang publiko hinggil sa kumakalat na peking Facebook account ng ahensya. Sa pahayag ng BOC, nadiskubre nila na maraming peking FB pages ang gumagamit ng kanilang pangalan, logo at nagpapakilala pa ng mga opisyal ng customs. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, nakatanggap sila ng ulat na ang mga peking account na ito ay kinokopya at nire-repost rin ng mga opisyal na pahayag, anunsyo at iba pang impormasyon ng BOC. Dahil dito, hinikayat ni Commissioner Nepomuceno ang publiko na mag-ingat sa ganitong uri ng illegal na gawain kung saan huwag magbibigay ng anumang personal na impormasyon at huwag magpapadala ng bayad. Maigi rin na huwag tangkilikin ang mga hindi verified na account ng BOC sa Facebook tsaka i-report upang katigil na ang panloloko. Dagdag pa ni Commissioner Nepomuceno na gumawa na sila ng paraan upang tuluyan ng mawala mga peking FB accounts kasabay ng panghihikayat sa publiko na maging mapanuri at magdoble ingat. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, patuloy ang pag-aaral ng Bureau of Soil and Water Management o BSWM sa mga bagong sistema ng pagsasaka na maitutulong o makatutulong upang maibisan ang epekto ng climate change sa industriya ng agrikultura. Sa panayam ng programang Go Agri, sinabi ni BSWM Supervising Science Research Specialist Angelita Marcia na kanilang ipinakikilala ang mga resulta ng kanilang pag-aaral upang gamitin ito ng mga magsasaka. Kabilang sa mga bagong teknolohiya ang composting at sistema ng pag-aalaga sa mga lupain at tubig. Sinabi ni Marcia na inaasahang makatutulong ang mga ito upang mapanatili ang produksyon ng mga magsasaka. Gayun din ay mababawasan ang gastusin ng mga magsasaka sa pamamagitan ng mga nasabing teknolohiya. Magiging maganda po ang kalidad ng ating lupa at tubig ay magagamit ng maayos at mababawasan po ang epekto ng climate change. Mapangalagaan po ang ating lupa at masiguridad po ang pagkain at mabigyan po ng magandang kita ang ating magsasaka. Si BSWM Supervising Science Research Specialist Angelita Marcia. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, mga kumakalat na anunsyo ng walang pasok na mula umano sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, fake news ayon sa ahensya. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni J. Mark Dagala. Mariing itinanggi ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na kumakalat sa social media na anunsyo umano nila hinggil sa umano'y class suspension ngayong araw Hulyo 14. Ayon sa MMDA, fake news ang naturang anunsyo lalo't hindi naman sa kanila nanggagaling ang mga ito kundi sa mga lokal na pamahalaan. Isa pa, may umiiral din panuntunan ng Department of Education ng DepEd hinggil sa pagsususpindi ng klase sa mga paaralan lalo na kung may umiiral na sama ng panahon. Git pa ng MMDA pananagutan ng mga social media user na maging mapanuri sa pamamagitan ng pagsasagawa ng fact-checking. I-share lamang ang mga beripikadong balita at impormasyon mula sa mga opisyal na government website, social media accounts at lehitimong news website.
Nikayat din ng MMDA ang publiko na manatiling updated sa kanilang social media platforms sa Facebook, X na dating Twitter, Instagram, Threads, TikTok at YouTube. Kung may matatanggap na kahinahinala mensahe o post sa social media, maaari tumawag sa MMDA Hotline 136 o magpadala ng mensahe sa MMDA official accounts. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Department of Finance o DOF, inimungkahi ang pagpapataw ng buwis sa online gaming. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Iminungkahi ng Department of Finance ang pagpapataw ng buwis sa online gaming. Pinag-aaralan rin ng kagawaran ang mga posibleng polisiya upang mapigilan ang walang kontrol na pag-access sa online na pagsugal. Kasabay nito, nakatakdang maglabas ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng isang circular na mag-uutos sa mga bangko at e-wallet providers na paigtingin ang proteksyon sa kanilang mga users laban sa lumalalang panganib ng online gaming. Ang mga hakbang na ito ay kasunod ng paglalatag ng ilang mambabatas ng panukalang batas upang higpitan ang regulasyon sa online gambling sa gitna ng ulat na lumalaking kaso ng adiksyon sa pagsusugal sa bansa. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, batid ng kagawaran ang mga alalahanin ng mga Pilipino ukol sa online gambling. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Department of Health o DOH pinag-iingat ang publiko laban sa filariasis. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni DK Zarate. Ngayong tag-ulan, bukod sa dengue, pinag-iingat ng Department of Health ang publiko sa sakit na filariasis. Ang filariasis ay microscopic na bulate na naipapasa mula sa agat ng lamok. Kapag napabayaan, maaari itong magdulot ng kapansanan dahil sa permanenteng pamamaga ng iba't ibang bahagi ng katawan. Ayon sa DOH, maaari itong maiwasan sa pamamagitan ng pagsusuot ng pantalon at damit na may long sleeve, gumamit ng mosquito repellent paglabas at ng kulambo sa pagtulog. Para maiwasan ang pagkalat ng lamok, gawin ang taob, taktak, tuyo, takip sa mga lagayan para walang pamahayan ang mga lamok. Mula sa lungsod ng Manila para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, mental health ng mga bata, prioridad ng Philippine School Overseas. Ang kabuang-ulat ihahatid naman sa atin ni Charmaine Cristobal ng Radyo Magazine. Binigyan diin ng Association of Philippine Schools Overseas ang kahalagahan ng mental health para sa mga estudyante. Ang APSO ay isang non-profit organization na nangangasiwa sa mga eskwelahan sa ilalim ng Philippine School Overseas. Layo ng Philippine School Overseas na ilatag ang Philippine curriculum at ipamalas ang kultura at tradisyon sa Pilipinas kahit nasa dayuhang bansa ang mga batang Pilipino. Sa pangunguna ni APSO Noemi Formaran, tinura nito ang positibong epekto ng Philippine School Overseas sa kung paano natututukan ng programang ito ang mental health ng mga batang mag-aaral. Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Magbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Kauna-unahang Hook on Books Library sa Isabela, binuksan sa bayan ng Kabagan. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Ratio mula sa Tugigaraw. Iti kaunaan nagundaway na iyusuwat ti Hooked on Books Library para kadagiti uubing iti maysa nga ili ijay probinsya ti Isabela. Baro akayata na hangout wenno pagtambayan dagiti uubing ti Hooked on Books maysa a Children's Reading Hub ang masarakan iti Kabagan Science Elementary School iti ili ti Kabagan. Kaunaan iti Isabela ken may ka 20 katupat met daytoy a Hooked on Books Library. Iti intero pagilianan na ipatungpal babaan iti panagtinulong ti Local Government Unit 20 LGU kan ti Links Philippines. Malaksid ka dagiti libro para ka dagiti ubing. Makita pa iti daytoy dagiti murals nga impinta dagiti visual artists ang nagapumutlaeng iti Kabagan kan iti Links PH ket karaman kadagiti mabuya iti daytoy tinalatak a Pansit Kabagan, cornfields, migratory birds, Kabagan Square Park Carousel ken tipimusaya na nisigo da Congressman ken Isabela Vice Governor Rodolfo B. Albano Jr. nga maamutlaeng ni Governor Rodito Albano. Iti pa nakaipatungpal daytoy voluntaryo na kitinulong iti LGU ken Links PH dagiti manursuro ken school head manipod iti Schools Division Office ti Isabela, barangay officials ken dagiti naganak. Manipod syudad ti Tugigaraw dayti ni April sa Lucon Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratio mula sa Tugigaraw. Dakoy naman natin ang Baguio City. Bilang ng mga vehicular accident sa Baguio City bumaba sa ikalawang quarter ng taon. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jong Munar. Bimaba ti vehicular accidents dito siyudad ti Baguio ti second quarter iti 2025. Sigon iti Baguio City Police Office, manipod ti 258 nga traffic accident iti first quarter iti tawen ket nagbalindangan daytoy nga sangagasot kan siyang mapulo iti second quarter wenno bimaba iti 26.36%. Inlawlawag iti BCPO at ipanagbaba ti kaso ket gapo ti nainget nga implementasyon ti amin nga linteg trapiko kan kastamatan iti ordinansa iti syudad no pay kastag tultuloy mat iti panakatiliw dagiti drivers gapo ti panaglabsing da iti King of the Road Ordinance ken iti overspeeding. Sigon iti datos iti BCPO, idilaing bulang iti Hunyo ket 7 siyam nga pulo kat inam nga drivers iti naipaayan iti ticket gapo ti panaglabsing iti King of the Road Ordinance bayat 237 kat iti overspeeding. Gapo iti daytoy ket napasayat pa iti police visibility kadagiti kalsada tapno palagapan nagiti drivers may papan iti road discipline ken road safety. Kagidan na ito iti agtultuling Upland Drive ang nakaangkla iti talong nga iti enforcement education ken engineering para ti road safety dagiti drivers. Sigon kani Police Colonel Ruel Tagal dadaulo ti BCPO akurang iti law enforcement tapno mailisi manipod iti disgrasya dagiti drivers. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Lucena. Lucena City PNP pinuri dahil sa mabilis na pagkakadakip sa isang police personnel na di umano ay nanutok ng baril. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni May Formaran. Pinuri ni Police Brigadier General Jack L. Wangki ng Pro Calabarzon ang Lucena PNP dahil sa mabilis na pagkakadakip sa police personnel sa nag-viral na video sa social media na nanutok at nagpaputok ng baril. Sa opisyal na pahayag ni R.D. Wangki, marin itong kinundina ang maling gawain ng sinimang police personnel lalo na kung maghahatid ito ng takot at pangamba sa mga mamamayan. Tiniyak din ni R.D. Wangki na sasampahan ng kasong grave threats, unjust vexation, physical injury at illegal discharge of firearms ang suspect. Gayon din, sasampahan ito ng kasong administratibo, conduct unbecoming of a police officer at titiyakin na matatanggal sa serbisyo.
Samantala, agad namang nagsagawa ng investigasyon si Police Colonel Romulo Albacea, Provincial Director ng QPPO at personal na kinausap ang taong sangkot sa insidente. Nag-viral ang video ng isang lasing na pulis na nanutok, nagpaputok ng baril, kasabay ng pagbantang pagpatay. Mula sa RP1 Lucena, ito si May Formaran para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni May Formaran mula sa Lucena. Dumako na tayo sa Virac. Libreng paararo para sa mga magsasaka ng Virac, muling ipinagpatuloy ng lokal na pamahalaan. Atin naman pakinggan ang balita mula kay Rosie Nieva. Liwat na pigsulong ni Mayor Sinforoso Pusoy Sarmiento ang libreng paararo para sa mga paraoma kan Virac at Anduanes kumusaro sa mga prioridad na programa kan lokal na gobyerno nganing matabangan ang sektor kan agrikultura. Ang programang ini ang enot na naipautob ni Mayor Pusoy kan sa iyang nakaaging termino asin liwat na ipapadagos ngunyan na obhetong mapagaan ang gastuson sa land preparation na saro sa pinakamagabat na parte kan pagtatanom kan mga paraoma sa hampang kan padagos na paglangkaw kan presyo kan binhi, abono asin iba pang input, ang libreng serbisyo ang maserbing dakulang tabang para sa mga Viracnon farmers. Sigun sa alkalde, importanteng masuportahan ang mga paraoma hulit asindaan nagsusupply nin pagkakan sa kada pamilyang Pilipino. Padagos ng LGU Virac sa pagtugon sa pangangaipo kan mga paraoma, nganing mamantinir na buhay ang lokal na agrikultura sa ibong kan agyat kan kalikasan asin kakulangan sa suporta. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Chinese Consul General bumisita sa Kapitolyo ng Siquijor. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid sa atin ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu. May bisita sa buhatan sa Siquijor Provincial Government ang Chinese Consulate General Zhang Zhen. Gisugat siya ni Siquijor Governor Jake Vincent Villa kinsa may pahigayon og briefing kang Zhen kabahin sa lalawigan sa Siquijor. Gipresenta usab ni Villa ang mga kalihukan sa mga Chinese nationals nga mahimong mabuhat sa ilang pagbisita sa isla nga naila isip top tourist destination sa nasod. Matod sa gobernador, ang pagbisita ni Zhen nagpakita sa kalig-on sa diplomatic relations sa lalawigan sa Siquijor ug sa Chinese Consulate. Kauban ni Governor Villa sa pag-abi-abi sa mga bisita gikan sa konsulado sa China, mao sila si Congressman Jicoy Villa, ang mayor sa lungsod sa Siquijor nga si Attorney Adam Duhay Lungsod ug ang iyang Vice Mayor nga si Jason Dawami. Malaumon ang probinsya sa Siquijor nga daghan pang dugang partnership sa Chinese Consulate ang mahimpos sa umaabot nga higayon. Gikan sa RP1 Cebu, sa Aguailanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu. Dumako na tayo sa Iloilo. Resort sa Boracay nominado sa Philippines Best Wellness Retreat 2025 sa World Spa 2025. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Hope Torrechante. Opisyal na nga nominado ang Mandala Spa and Resort Villa sa Boracay, Aklan sa Philippines Best Wellness Retreat 2025 sa prestiyosong World Spa Awards. Ginpalabot sa pamunuan ang ila pasalamat kag ginpangabay ang publiko nga suportahan ang ila nominasyon pinaagi sa pagboto. Agud nga makaboto, magpadulong sa worldspaAwards.com, mag-register, mag-login gamit ang personal account, magpadulong sa Asia category, i-click ang Philippines Best Wellness Retreat 2025 kag pilion ang Mandala Spa and Resort Villas. Nagapanawago naman ang Malay Boracay Tourism Office sa publiko nga butuhon kag ipakita ang suporta sa Mandala Spa and Resort Villas. Mula sa Iloilo, ito si Hope Torrechante para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Hope Torrechante mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang Mindanao. Department of Health o DOH Region 11 mas palalakasin ang kakayahan ng rehiyon sa kidney transplant.
Narito si Maymay Benedicto para sa balita mula sa Davao. Isip kabahin sa pagpalambo sa kapasidad sa rehiyon alang sa kidney transplant, gipahigayon sa Department of Health Davao Region kauban ng Southern Philippines Medical Center kon SPMC, Nephrological Society ug mga partners niini ang Third Transplant Mindanao ni aging simana. Subay sa pahayag nga gipagwala sa DOH-11 ang maong aktibidad dunay tema nga Decoding the Immune Landscape Advancing Kidney Transplant Care in Southern Philippines nga nagtumong sa pagpalambo sa local expertise sa transplant immunology, pag-promote sa best practices sa post-transplant care ug pagpakusog sa kapasidad sa rehiyon sa aspeto sa paghatag og luwas, epektibo ug life-saving kidney transplant services. Gibutyag ni DOH-11 Officer in Charge, Assistant Regional Director Dr. Grace Amistoso nga ang kidney transplant nagpabilin nga crucial nga pamaagi sa pagtubag sa nagkadaghan nga kaso sa kidney disease sa nasod. Atol sa maong aktibidad, naghatag sad og lecture ang head sa Nephrology Hemodialysis Department gikan sa OP France nga si Professor Lionel Rostang nga nagtutok sa mga benepisyo sa kidney transplant sa pasyente, ang risgo sa cytomegalovirus infection ug sa importansya sa specialized care para sa mga transplant recipients. Kauban sad sa DOH-11 ug SPMC nga nagduso sa mga programa ang Organ Transplant Services Unit ug SPMC Human Advocate and Retrieval Efforts. Gikan sa Davao City, Maymay Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Dakoy naman natin ang Butuan, digital connectivity, nakatakdang ipatupad sa probinsya ng Dinagat Islands bilang katuparan sa pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. Digital connectivity sa Dinagat Islands nakaplano na o sa kini sa katumanan sa saad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para di ma-isolate ang mga isla o halayong mga lugar. Kini ang gibida ni Department of Information and Communications Technology kung Dikti Caraga Regional Director Mario Cuñado atol sa pinirmahay sa Memorandum of Agreement uban ni Dinagat Islands Governor Nilo Demery Jr. alang sa ipatuman nga free Wi-Fi for all program sa isla. Apil sa plano ang pagtukod sa Level 3 Digital Transformation Center nga batunan sa tulo ka training rooms alang sa basic ug advanced ICT courses, co-working spaces, conference rooms ug ipahimutang usab ang 50 ka mga computer units para libreng magamit sa mga estudyante o residente. Free Wi-Fi ug ang paghanyag unya sa digital literacy training, virtual assistant upskilling, social media management, content development ug network design. Tukuron usab ang telecommunications tower para sa fiber connectivity gikan San Jose ngadto Cagdiana ug Loreto para mo ma-improve sa internet access sa mga government offices, educational institutions ug underserved communities sa sikbit nga munisipyo. Gilantaw sa Dikti Caraga nga mamahimong modelo sa digital transformation sa rehiyon ang probinsya sa Dinagat Islands. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dakoy naman natin ang Marawi. Lokal na pamahalaan ng Marawi ipinagpapatuloy ang road clearing operations. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Malik Mambuay. Piyaguluan ng Mayor sa City of Marawi si Sharif Zain Lanto Gandamra gusto Vice Mayor si Atty. Maul Usman Gandamra so kining gulalanan ko road clearing operations ko karsada sa National Highway sa boundary Marawi Marantaw taman sa Basak Malatlat yang kaya galubak na makayon ko Memorandum Circular number 2022-085 a Department of Interior a Local Government o na DILG makasusugo sa king gulalanan ko road clearing ko new normal ang makanggugnaw sa kisusugon ko Gobyerno City ko gikang galubka ko regular clearing operations gutata pa kaplompyo kung mga lalan agusto kapapat ngi ko kapangulutan ng mga barangay yang kaya kaplompyo na pudun so kapangwa ko mga alang ko mga lalan kadon matatangad na makalilidas sumadaglaw ko kapagukiti ko mga karsada kay si Malik Mambuay po sa Marawi para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Calling all runners out there. Ipakita ang pagmamahal sa inang bayan at soberanya. Halina't makilahok sa takbo para sa West Philippine Sea 2025 sa Quirino Grandstand, Manila sa darating na July 27, 2025. Mayroon itong tatlong kategorya, 3K, 5K at 10K. Race shirts are provided to all registered participants. Hayaang ang mga yabag ng ating mga paa ang maging simbolo ng nag-aalab na pagmamahal at pakikibaka para sa West Philippine Sea. Para sa registration at karagdagang detalye, bisitahin ang official Facebook page ng Philippine Information Agency. Isang mensahe mula sa PIA at ng himpilang ito. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Bumaba ang presyo ng Wholesale Electricity Spot Market o WESM nitong Hunyo dahil sa pagbawas ng demanda sa kuryente. Iniulat ng Independent Electricity Market Operator of the Philippines o IEMOP na ang karaniwang presyo ng kuryente sa WESM ay bumagsak ng 25.2% sa 6 na piso at 15 sentimo kada kilowatt hour nitong Hunyo mula sa 8 piso at 22 sentimo kada kilowatt hour noong Mayo. Bumagsak ang supply ng 0.1% sa 19,638 megawatts habang nalaglag ng 6.2% sa 14,710 megawatts ang demand. Para sa Luzon, bumaba ang spot price sa 27.9% sa 5 piso at 77 sentimo kada kilowatt hour. Ang supply naman ay bumagsak ng 1% sa 13,860 megawatts habang bumaba ang demanda ng 6.2% sa 10,664 megawatts. Nitong nakalipas na buwan, ang average spot price sa Visayas ay bumaba ng 2.7% sa 8 pesos and 56 centavos kada kilowatt hour. Ang supply naman ay nasa 2,322 megawatts, bumaba ito ng 3.6% habang ang demanda ay umabot ng 2,002 megawatts, bumaba din ito ng 7.6%. Para naman sa Mindanao, ang karaniwang presyo ng WESM ay bumaba ng 36.6% sa 4 na piso at 61 sentimo kada kilowatt hour. Tumaas naman ang supply ng 6.8% sa 3,457 megawatts habang ang demanda ay bumagsak ng 5% sa 2,044 megawatts. Ang IEMOP ay ang nangangasiwa ng WESM kung saan bumibili ang mga kumpanya ng kuryente kapag ang pangmatagalan nilang supply ng kuryente ay hindi sapat para sa pangangailangan ng kanilang customer. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng International Labour Organization o ILO na kinakailangan ng Pilipinas ng nasa 350,000 trabahador para tugunan ang mga nakabinbin na paparating na proyekto sa Renewable Energy o RE. Ayon kay ILO Philippines Head Khalid Hassan, ang Pilipinas ang may pinakamalaking RE development pipeline sa rehiyon, kung saan ang kasalukuyang mga manggagawa ay tinatayang nasa 120,000 lamang.
Binigyan din ni Hasan na nakakuha ang Pilipinas ng malalaking pamumuhunan sa RE kasama na ang kasunduan sa pag-aari ng United Arab Emirates government na Masdar o Abu Dhabi Future Energy Company para sa 10 gigawatts na solar, wind at storage pagdating ng taong 2040. Sinabi niya din na magtatayo ang Terra Solar ng 3,500 megawatt RE project na inaasahang magiging pinakamalaking solar plant sa buong mundo pagdating ng taong 2026. Ayon kay Hasan, ang puwang sa kakayahan ay pumipinsala sa pag-unlad ng mga proyektong RE sa Pilipinas kung saan ang inuulat ng mga kumpanya na 75% kulang sila sa mga kwalipikadong manggagawa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na nagpanukala ito na magtanim ng 3 milyong puno sa Upper Marikina River Basin Protected Landscape o UMRBPL sa susunod na 3 taon. Sa isang pahayag, sinabi ng DENR na ginawa ito para madagdagan ang gubat ng lugar sa 43% mula sa halos 25%. Sakop ng protected area ang nasa 26,125 hectares ng syudad ng Antipolo at ang mga munisipalidad ng Baras, Rodriguez, San Mateo at Tanay, lahat sa lalawigan ng Rizal. Dineklarang protected area ang UMRBPL sa pamamagitan ng Proclamation No. 296 noong September 26, 2011, 2 taon pagkalipas binaha ang probinsya ng Rizal, Marikina City at Metro Manila dahil sa Typhoon Ondoy. Ang proklamasyon ay nanawagan sa proteksyon ng mga watershed at sustainable management ng natural resources. Kasama sa listahan ng mga banta at endangered wildlife species na nakikita sa Marikina watershed ay ang punong kagubatan katulad ng Nara, red at white lawan, bagtikan, kamagong at mulave, habang kabilang sa mga wild fauna ay ang mga ibon katulad ng Philippine bulbul, black-naped oriole at jungle fowl, mammals katulad ng Philippine deer, baboy ramo at Philippine monkey eagle, at monitor lizards at palakang gubat. Ang target na makapagtanim ng 3 milyong puno sa UMRBPL hanggang 2028 ay alinsunod sa sustainable development at conservation efforts sa rehiyon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pagkatapos ang dalawang magkakasunod na bawas sa presyo ng langis, naglabas na ng pinal na presyo ng krudo ang ilang kumpanya ng langis na ipapatupad ngayong Martes. Ayon sa mga kumpanya ng langis, umakyat ng piso at 40 sentimo kada litro ang presyo ng diesel, habang 70 sentimo kada litro ang itataas sa presyo ng gasolina. Ang presyo naman ng kada litro ng kerosene ay tumaas din ng 80 sentimo. Ito ay bunsod ng pagtaas ng demand sa pandaigdigang merkado at epekto ng desisyon ng OPEC Plus na dagdagan ang supply ng langis. Kabilang din sa mga salik ang bumababang produksyon sa Amerika, kaguluhan sa Red Sea at pangambang dulot ng mga bagong taripa ng Amerika. Sa kabila nito, nagkaroon pa rin ng rollback nitong nakalipas na linggo kung saan 70 sentimo ang tinapyas sa presyo ng gasolina, 10 sentimo naman sa presyo ng diesel at 80 sentimo sa kerosene. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas nitong Lunes, ika-14 ng Hulyo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 56 na piso at 47 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 44 na piso at 8 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 7 piso at 88 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 19 na sentimo. Ang British pounds naman ay katumbas ng 76 na piso at 20 sentimo. Nasa 65 piso at 74 na sentimo ang euro, 41 piso at 21 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 15 piso at 6 na sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Alagang Amoso mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan at ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Matikas na naglaro ang TNT Tropang 5G sa unang 3 quarter, subalit nalusutan ang San Miguel sa 4th quarter para makatakas sa 99-96 panalo sa Game 1 ng PBA Season 49 Philippine Cup Finals nitong linggo. Pinarusahan ng Tropang 5G ang Beermen sa walang humpay na tirada mula sa 3-point zone, subalit nanlamig sa huling quarter kung saan rumatsyada ang Beermen. Gayunpaman, nakakapit ang TNT para kunin ang unang panalo sa Best of 7 series salamat sa clutch triple ni RR Pogoy. Dahil sa panalo, 3 panalo na lamang ang kailangan ng TNT para kunin ang pambihirang Grand Slam. Bumalik si Pogoy na kakabalik lamang dahil sa hamstring injury na nakuha niya noong semifinals nang nagliliyab, kung saan nagtapos ito ng may 23 puntos kasama na ang perpektong 2 of 2 shooting mula sa 4-point line. Nanggambag naman si Jordan Heading ng 19 na puntos, 6 na assists at 3 rebounds, habang sina Calvin Oftana at Brandon Ganuelas Rosser ay nagdagdag ng tig 13 markers. Pinangunahan naman ni June Mar Fajardo ang San Miguel sa nalikom nitong double-double na may 26 na puntos at 15 rebounds, bukod pa sa tig 2 steals at tapal. Habang nagrehistro si CJ Perez ng sarili niyang double-double na may 19 na markers at 11 boards. Gaganapin ang Game 2 ng Best of 7 series itong Miyerkules sa Big Dome. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nalusutan ng Strong Group Philippines ang malamyang panimula para kunin ang 67-56 panalo laban sa home team ng Chinese Taipei Blue at simulan ng kanilang depensa sa titulo sa William Jones Cup ng magandang panimula na ginanap sa Taiwan nitong linggo. Sumandigan ng Team Philippines sa pagsabog sa 3rd quarter kung saan nakagawa ang koponan ng 26 na puntos habang nalimitahan nila ang kalaban sa 2 puntos lamang.
Pinangunahan ni Andre Robertson ang strong group sa naitala nitong 17 puntos, kasama na ang 8 puntos sa third period at 19 na rebounds habang nakapaglista din ng 5 steals. Nagparamdam naman si Ian Miller sa nagawa nitong 16 na puntos, 3 assists at 2 rebounds habang pinangunahan ni Renz Abando ang suporta mula sa local players na may 11 markers, 3 assists, 2 boards, 2 steals at 2 tapal. Sinabi ni Strong Group Head Coach Charles Chiu na ganito ang ginagawa ng mga veterano na hindi nasisiraan ng loob kapag pangit ang simula. Susubukan ni Chiu at Strong Group na dalhin ang momentum ng panalo kung saan makakalaban nila ang Japan Developmental Team itong Lunes sa kaparehong venue sa Xinhuang Gymnasium. Ang latest, ang hot updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kinapos ang Alas Pilipinas Men na makatungtong ng entablado pagkaraan ang 25-19, 25-17 at 25-17 pagkatalo sa Indonesia para isara ang kanilang kampanya sa 2025 Southeast Asian o CV League Leg 1 at kunin ang ika-4 na pwesto sa larong ginanap sa Candon City nitong linggo. Tinapos ng Nationals ang kanilang kampanya ng may 2-2 baraha kaparehas ng Vietnam, subalit hindi nakuha ang bronze medal dahil sa superior sets 1 points. Kinuha naman ng Indonesia ang silver medal, tangan ang 3-1 baraha, habang nakuha ng Thailand ang kanilang ikatlong sunod-sunod na gintong medalya. Maganda naman ang ipinakita ni Leo Ordiales kung saan pinangunahan niya ang Alas na nagtapos na may 12 puntos habang ang kanyang mga teammates sa National University na sini Buds Budin at Jade Disquitado ay kapwa nagtapos na may 6 na puntos bawat isa. Si Arnes Arabi Boy ang nanguna para sa koponan ng Indonesia sa nanlikom nitong 21 puntos habang nag-ambag sina Faza Fauzan Rama at Septian Fari ng 11 at 7 markers ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kinuha ng Gilas Pilipinas Women ang masaklap na pagkatalo para buksan ang kanilang kampanya sa 2025 FIBA Women's Asia Cup kung saan dinomina sila ng Australia nitong linggo sa pamamagitan ng 115-39 pagkatalo sa larong ginanap sa Shenzhen Sports Complex sa China. Ang Pilipinas na hindi pa rin nananalo sa mga Australian sa kahit anong FIBA-sanctioned event ay bumagsak ng maaga ng may 0-1 baraha sa Group B. Walang Gilas player ang nakakuha ng double-digit na puntos kung saan ang veteranong player na si Jack Animam ay nalimitahan lamang sa 2 puntos habang nakakuha naman ito ng 5 rebounds at 2 steals. Sa halip, ang mga kabataang players ang ipinagpatuloy ang laban para sa World number 44 Philippines. Pinangunahan ni Vanessa De Jesus ang Gilas sa nagawa nitong 9 na puntos, 3 rebounds at 1 assist, habang sina Kent Pastrana at Naomi Panganiban ay kapwa nagtapos ng may 8 puntos bawat isa. Nanguna naman si Myla Goodchild para sa panig ng Australia kung saan nagrehistro ito ng 19 na puntos habang nakagawa ng double-double si Chloe Bibby na may 16 na puntos at 10 rebounds, sahog pa ang 2 assists. Nagtapos naman na may 17 puntos si Sarah Blikavs, kasama pa ang 6 na rebounds, 1 assist at 1 steal, habang sina Courtney Woods at Alexandra Fowler ay nagambag ng tig-11 markers. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, magiging mahirap para sa layunin ng University of the Philippines na three-peat dahil mabigat ang makakalaban nilang koponan na National University kung saan ang dalawang koponan ang maghaharap sa finals ng 18th PhilOil Eco Oil Preseason Cup. Nakabawi ang Fighting Maroons mula sa maagang pagkadehado para patalsikin ang De La Salle University sa kanilang duelo sa semifinals 83-78 sa likuran ng tatlong players na sina Ray Remogat, Jerry Abadiano at Gani Stevens. Dehado ng 15 puntos sa halftime, unti-unting bumalik sa momentum ang UP para isara ang third quarter, nakatabla ang Green Archers sa 56-all. Dikdikan pa din ang laban sa fourth quarter, subalit ang back-to-back triples ni Remogat ang nagbigay ng abante sa UP, 78-73, may 23 segundo na lamang ang nalalabi sa laban. Nakagawa naman ng 3 puntos si Abadiano para sa mas komportableng 81-75 lead para sa defending UAAP champions bago nakapasok ng triple si Kean Baclaan para sa Lasal. Subalit wala ng oras at sinelyuhan ni Abadiano ang panalo pagkarang maipasok ang dalawang free throws. Samantala, pareho rin ang storya sa NU sa kanilang semifinals showdown laban sa University of Santo Tomas kung saan binura nito ang 14 na pagkadehado para kunin ang 96-84 panalo at umabanse sa championship round. Namayagpag muli si Jake Figueroa para sa Bulldogs kung saan nakapagtala ito ng team high 24 na puntos mula sa 4 of 6 3-point shooting habang nakakuha ng 5 rebounds, 5 assists at 5 steals. Nagambag naman si Leonard Santiago ng 13 markers at 3 tapal. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT sa pagbabalik po ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. At halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika! Nagpaabot ng pagbati si Senador Robin Padilla sa kapatid niyang si Bibi Gandanghari na nagtapos bilang summa cum laude sa University of California sa ilalim ng programang Bachelor of Science in Filmmaking. Sa latest Facebook post ni Senator Padilla nitong linggo lamang, sinabi niyang sobrang proud at hanga raw siya sa determinasyon at sipag ng kanyang
kapatid. Sabi nga ni Padilla sa kanyang pagbati kay Rus o kay Bibi, quote and unquote, isang taus-pusong pagbati sa aking kapatid na si Bibi Gandang Hari na nagtapos bilang summa cum laude sa filmmaking. Sabi niya, matatanda nga hindi tanggap noon ni Robin ang pagpapalit ni Bibi ng identidad mula nang kilalanin niya ang sarili bilang transgender. In fact, dumating pa nga raw sa punto nga ayaw siyang makita ng kanyang kapatid. Ngunit ayon kay Bibi, nagbago ang pakikitungo ni Robin sa kanya dahil sa kanilang ina na kasalukuyang maluba ang kalagayan ng kalusugan. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Muling naging usap-usapan sa social media si Kisses Delavigne nitong linggo matapos lumutang online ang ilang post na nagpapakita ng kanyang pagsali sa isang ballet performance sa Amerika. Ayon sa mga netizen, bahagi umano si Kisses ng isang pagtatanghal ng Martha Graham School of Contemporary Dance na matatagpuan sa New York City sa Amerika kung saan siya nag-aaral. Bagamat walang opisyal na kumpirmasyon mula sa aktres, marami ang natuwa sa kanyang muling paglabas sa publiko. Lalo't matagal na rin siyang nawala sa showbiz dahil sa pamamahinga o hiatus. Huling nasilayan si Kisses ng publiko noong 2021 pa nang siya ay sumali sa Miss Universe Philippines bilang kinatawan ng lalawigan ng Masbate. Mula noon, naging tahimik na rin siya sa social media kung saan ang kanyang pinakahuling post ay mula pa rin sa taong iyon. Si Kisses ay unang sumikat bilang second placer sa Pinoy Big Brother Lucky 7 na kabatch niya ay si Maymay Entrata at naging bahagi ng ilang teleserye at pelikula sa ABS-CBN. Nakilala rin ang kanyang tambalan noon kay Donnie Pangilinan na tinatawag o tinaguriang Don Kiss Love Team. At noong 2019 iniwan niya ang Star Magic at lumipat sa Kapuso Network. Habang nananatiling pribado ang kanyang buhay ngayon, ikinatuwa ng marami ang balitang patuloy pa rin niyang isinusulong ang kanyang passion sa sining. Ngayon naman ay sa larangan ng ballet. At sa kabila ng matagal na pananahimik, patuloy pa rin ang suporta at paghanga ng kanyang fans. At hiling nila sana naman daw ay magkaroon na rin ng comeback sa pag-arte si Kisses na nakakamiss na raw makita at mapanood na umaarte. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa huli natin chika for today, umani ng reaksyon at komento ang naging pahayag ng veteranang aktres na si Dina Bonnevie patungkol sa mga artista ng kasalukuyang henerasyon. Sa panayam sa kanya sa media, sa panahon nila, sabi ni Dina, madali raw matukoy kung sino ang artista dahil sa kanilang itsura at wala silang kamukha. Pero ngayon daw halos magkakamukha na raw ang mga batang artista dahil hindi na nagkakalayo ang mga itsura nila. Ang dahilan daw, sabi ni Dina, operada o retokada na. Sabi pagdadagdag pa ng veteranong actress, quote and unquote, I honestly said that it's true. Tignan mo yung mga artista ngayon, yung mga bata-bata pa lang na operada na, retokada na, sabi pa niya. At minsan daw nalilito na siya sa mga artistang buwabati sa kanya na madalas niyang napagkakamalan. Sabi pa o dagdag pa ng veteranong actress na si Dina Bonnevie, baka naman pare-pareho yung makeup artist
artist o pare-pareho yung doktor. Yan yung kanyang obserbasyon. At nung panahon daw nila, kapag maganda, matik na magiging artista. Pero kung mukha raw pinabili ng suka ay naging komedyante agad. Yan ang kanyang statement. At biro pa ni Dina, kapag hinahanap daw ang before and after photos niya ay ganun pa rin naman daw ang kanyang itsura. At umani naman ang iba't ibang reaksyon at komento mula sa netizens ang naturang pahayag ni Dina Bonnevie. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po, si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po, nandito na siya sa ating pintuan, si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aizon, Hiro Lucero at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin syempre ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.